Naghahanap ka ba ng pangmeryenda na masarap i-kape at madaling gawin? Try mo ito gawin. Masarap partner sa kape at pwede mo rin pang regalo sa mga family and friends mo. Sa mga gusto mag-try sa recipe na ito ay may kumpletong listahan ng mga ingredients sa description box. Una ay kumuha ng bowl at maglagay ng white sugar, 1 1/4 cup. Maglagay din ng isang medium na itlog. Half tablespoon na vanilla. Vegetable oil na 1 1/2 tablespoon. Naglagay ako nito para hindi didikit ang mixture sa molde. Asin 1/4 teaspoon para pang kontra sa sugar para hindi nakakaumay. Fresh milk. 1 1/4 cup, kung wala ay pwede ang tubig or powder milk na itunaw sa tubig. Next ay evaporated milk na 1 1/2 cup. Ito yung magbibigay ng masarap na lasa. Kung wala kayo nito ay pwede na ang fresh milk o katas ng nyog. Maglagay din ng 3 tablespoons ng baking powder. Pagkatapos ay haluin ito ng mabuti hanggang sa matunaw ang sugar. At siguraduhing walang buo-buo, lalo na ang baking powder. Gumamit ng wire whisk para maganda ang pagkahalo. Next ay ilagay ang 3 cups na all-purpose flour. Dahan-dahan ang paglagay sa flour para mahalo ng mabuti. Pag nahalo na at may buo-buo, ay salain ito para smooth ang puto pag naluto. Pwede na ito. Hatiin ito ng equal portion at lagyan ng kulay na gusto nyo. Gumamit ako ng ube na kulay. Kayo na ang baalang magtansya kung gaano kadami sa kulay. Ito na yung mixture. Pwede na ito. Sa puntong ito magpakulo na ng tubig sa steamer. Huwag sobrahan ang tubig sa steamer at huwag din kulang ang tubig na ilalagay sa steamer para hindi matuyuan. Kung stainless na steamer ang gamit nyo, ay mainam na lagyan ng cloth sa takip ng steamer para hindi tutulo ang tubig habang linuluto ang mga puto. Mas magandang gumamit ng cotton na fabric. Pwede din ang mga t-shirt na hindi na ginagamit basta malinis. Pwede mong guntingin ang isang side nito at ibalot sa takip ng steamer. Pakuluan ito. Ito ay molde na 8 inches by 3 inches. Naglagay na ako ng bilog na 8 inches wax paper sa bottom ng pan. Merong nabibili nito online. Kahit huwag ka nang magpahid ng oil sa molde kasi meron ng oil sa mixture para hindi ito didikit. Sa paglalagay ng may kulay, dapat na pagsabayin ang mixture sa paglagay sa molde. Huwag punuin ang molde ng mixture dahil aalsa pa ito. Next ay maglagay ng sliced salted egg. Huwag masyado kapalan ang pag-slice sa cheese at salted egg para hindi lulubog.
Maglagay na ng cheddar cheese. Hindi ito quick melt. Kayo na ang maglagay kung gaano kadaming cheese ang ilagay nyo. Mas maraming cheese mas masarap. Maglagay din ng salted egg. Sa mga ayaw ng salted egg ay huwag nyo na lang po lagyan. Pag kumulo na ang tubig ng steamer ay ilagay na ang mixture. Lutuin ito sa mababang apoy para maluto sa loob ng giant puto cake. Lutuin ito ng mahigit sa 1 oras. Gumamit ng barbecue stick para i-test ang loob ng puto. Pagbasa pa ang itinusok na barbecue stick ay hindi pa ito luto. Pag malinis ang tinusok na barbecue stick ay luto na ito. Panatilihing low setting ang apoy para even ang pagkaluto. Pagkatapos ng more than 1 hour ay ito na ang finished product. Palamigin muna ito ng 20 minutes bago tanggalin sa molde para makinis ang side ng giant puto cake. Gumamit ng knife para slice palibot sa side ng molde bago ito tanggalin. Try nyo ito gawin. Napakasarap ipang merienda. Try nyo ito lutuin sa New Year. Masarap din panghanda sa kahit na ano pang okasyon. Salamat po sa pagnood. Kung bago ka sa aking channel at mahilig ka sa mga lutong bahay ay paki-subscribe lang po ang aking channel at pindutin ang notification bell para lagi kang ma-update kung may bago akong i-upload.